Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Nakauwi na sina Zeke at Rome galing sa kanilang Euro trip. Dumiretso sila sa kanilang mansyon at nagpahinga ng ilang araw. Sa panahong ito, pinili ni Zeke na huwag munang bumalik at atupagin ang mga negosyo upang masulit ang mga oras na kasama si Rome. Nang sumapit ang weekend, isang espesyal na dinner ang naganap sa loob ng mansyon. Inimbitahan nila ang pamilya ni Zeke para ipaalam ang kanilang planong pagpapakasal. Hindi rin nakalimot si Rome na ibitahan sina Dr. Cassie at Gwen na kasalukuyang nagbabakasyon galing sa Cebu. Unang dumating sina Dr. Cassie at Gwen sa mansyon at agad silang sinalubong nila Zeke at Rome na may malapad ng ngiti. Nagyakapan sina Rome, Gwen at Dr. Cassie. "Rome, kumusta ang Eurotrip? Iba ka talaga. May pasalubong ka ba sa amin?" Biro ni Gwen habang bumibitaw sa yakap at ang kanyang mga mata ay puno ng panunukso. Napatawa naman si Rome sa tinura ng kaibigan. "Siyempre naman, kayo pa ba? After ng dinner ibibigay ko sa inyo," sagot niya. Sa gitna ng tawanan, naging seryoso ang tingin ni Dr. Cassie kay Rome, isang tingin puno ng pag-aalala at pagsusuri. "Nag-report sa akin si Zeke na inatake ka daw ng PTSD mo one time. I am glad na one time lang iyon at na-enjoy mo ang Eurotrip ninyo ni Zeke," wika ni Cassie. Bahagyang natigilan si Rome at agad na tumingin kay Zeke. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong kung bakit kailangan pa nitong i-report ang nangyari sa kanyang kaibigang doktor. Agad namang sumagot si Zeke upang ipaliwanag ang kanyang panig. "Hey, Mrs. I am just doing my job. I need to report it to Dr. Cassie para alam ko ang eksaktong dapat kong gawin lalo na't wala tayo sa Pilipinas." Sumang-ayon naman ang doktora sa narinig. Tama naman si Zeke, Rome, malumanay na sabi ni Dr. Cassie. Wala nang nagawa si Rome kundi tumango ng bahagya. "Okay na po," tipid niyang sagot, batid ang kaligtasan lamang ang iniisip ni Zeke. Ayaw lang niya talagang mag-alala ang mga kaibigan niya sa kanya. Upang maiba ang usapan, hinarap ni Zeke ang dalawa. "Dr. Cassie, Gwen, upo muna kayo rito sa sala o kung gusto ninyo pwede na kayong ipahatid sa mga kasambahay sa dining area. Hihintayin lang namin ang pagdating ng aking pamilya." "Don't worry Zeke, dito lang kami muna. Gusto ko pang makipag-catch up kay Rome," sagot ni Gwen. Iyon nga ang ginawa nila. Habang naghihintay sa ibang mga bisita, naupo sila sa sala at naging abala sa pagkwekwentuhan. Marami silang napag-usapan tungkol sa naging karanasan ni Rome at Zeke sa kanilang biyahe sa Europe. Bawat detalye ay puno ng saya at bagong alaala. Sumunod na dumating ang mag-asawang si Axel at Liam Viga kasama ang kanilang anak na si AJ. Tuwang-tuwa ang bata nang makita ulit ang tito niya. Makulit pa rin si AJ at agad na nagpabuhat sa kanyang tito Zeke. "Tito, where is my pasalubong?" agad na tanong ni AJ habang nakakapit sa leeg ni Zeke. Napangiti naman si Zeke sa diretsahang tanong ng pamangkin. "Pasalubong agad AJ. Hindi mo man lang binati si tito o sinabi kung namimiss mo ba ako?" "Of course tito, namimiss kita," mabilis na sagot ng bata sabay higpit ng yakap sa kanyang tito. Sa gitna ng kulitan, lumapit si Axel na may seryosong ekspresyon sa mukha. "How was the trip, Zeke and Rome?" tanong nito. "Okay naman po, nag-enjoy kami," magalang na sagot ni Rome. Lumapit din sina Dr. Cassie at Gwen upang makipagkamay sa mga bagong dating. Ipinakilala ni Axel ang kanyang asawang si Liam sa dalawa. Habang nagpapalitan ng pagbati ang lahat, lumapit naman si Liam kay Rome at sinalubong ito ng isang mahigpit na yakap. "Sana ay okay ka na Rome," bulong ni Liam puno ng sinseridad ang boses. "Okay na ako Liam, thank you," nakangiting sagot ni Rome, ramdam ang suporta nito. Maya-maya, sumenya si Zeke sa kanilang mayordoma. Inutusan niya itong ihatid na ang mga bisita sa dining area upang doon na lang maghintay.
Sinabihan na rin ni Zeke sina Dr. Cassie at Gwen na sumunod na. Ayaw pa sanang magpaiwan ni AJ at gustong manatili sa tabi ni Zeke, ngunit agad siyang binuhat ni Axel. "Dad, I want to stay with Tito," pagmamaktol ng bata. "Huwag nang matigas ang ulo, AJ," seryosong sabi ni Axel. Dahil sa tono ng boses ng ama, agad na natahimik ang bata at bakas ang takot sa kanyang mga mata. Tumingin si AJ kay Zeke, umaasang kakampihan siya nito, ngunit tinawanan lang siya ng kanyang tito. "Ikaw talaga, Zeke, tinawanan mo pa yung bata," pagsaway ni Rome habang pinagmamasdan ang mag-amang naglalakad patungo sa dining area. Takot kasi yon sa daddy niya, natatawang sagot ni Zeke. Naiwan ang dalawa sa may sala ng mansyon, naghintay pa sila ng ilang minuto. Ilang minuto ang lumipas at dumating na rin ang huling mga bisita, sina Chairman Alejandro at Elena. Sinalubong sila ni Zeke at Rome na may masayang pagbati. Hindi napigilan ni Elena ang kanyang emosyon at agad na yumakap ng mahigpit kay Rome, isang yakap na tila nagpaparamdam ng kanyang suporta para dito. Habang si Elena ay abala sa pakikipag-usap kay Rome, lumapit naman si Chairman Alejandro, ipinaramdam niya ang kanyang suporta sa pamamagitan ng marahang pagtapik sa balikat ni Rome, isang senyales na nagpapakilala at paggalang. Gaya ng naunang mga bisita, tinanong din ng mag-asawa kung kumusta ang kanilang naging biyahe at iyon pa rin ang naging sagot ng dalawa, maayos at naging masaya ang lahat. Pumunta na agad sila sa hapag. Doon, ang malawak na dining hall ay nabalot ng mga tawanan at masayang pagkwekwentuhan. Habang pinagsasaluhan ang mga espesyal na mga pagkaing inihanda, maraming bagay ang naging paksa ng kanilang usapan. Hindi nawala ang mga detalye ng biyahe ni na Rome at Zeke sa Europe. Napag-usapan din ang tungkol sa mga negosyo at yung malaking proyekto na pinamamahalaan ni Gwen sa Cebu. Si AJ ay hindi pa rin nawawalan ng kakulitan. Sinasaway minsan ni Axel, ngunit napahinto ito dahil sa paghawak sa kanya ni Liam. Napapabuntong hininga na lang si Axel, kaya pinagtatawanan siya ni Zeke. Si Zeke naman ay hinahawakan ni Rome para sawayin at napahinto ito. Nagtawanan ng lahat maliban kay Axel na seryosong seryoso. Matagal ang naging usapan sa hapag. Nang ma-serve na ang wine, dahan-dahang tumayo si Zeke habang hawak ang kanyang baso. Ang lahat ay natahimik at natuon ang pansin sa kanya, ramdam ang bigat at halaga ng sandaling iyon. "Actually, everyone, I invited all of you here tonight not just to celebrate our return, but to share something very special," panimula ni Zeke. Ang kanyang boses ay malalim ngunit puno ng galak. Bago siya nagpatuloy, bumaling siya kay Rome. Dahan-dahang pinatayo ni Zeke si Rome habang mahigpit na hawak ang kamay nito. Hindi bumitaw si Rome. Sa halip, mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa mga daliri ni Zeke. "When we were in Rome, Italy, I asked the man beside me to spend the rest of his life with me," pag-amin ni Zeke habang nakatingin ng diretso sa kanyang pamilya at mga kaibigan. "And he said yes." Sandaling nabalot ng gulat ang paligid bago ito napalitan ng palakpak. Ramdam ang saya ni Elena na tila maiiyak sa tuwa habang si Chairman Alejandro ay dahan-dahang tumatango-tango lang ng may ngiti. "Kaya masaya akong ibinabalita sa inyong lahat, ikakasal na kami ni Rome," anunsyo ni Zeke. Lalo pang humigpit ang yakap ni Rome sa braso ni Zeke na tila ayaw nang bumitaw. "Wala pa kaming exact date, pero ang mahalaga, sigurado na kami sa isa't isa." Lalong naging sweet si Zeke sa mga sandaling iyon. Nagtaasan ng basong lahat para sa isang toast. Sa gitna ng marangyang mansyon, sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, ang pangakong iyon ay naging mas matamis. Isang simula ng habang buhay na pagsasama na wala nang makakahadlang. Matapos ang masayang dinner, isa-isa nang namaalam ang mga panauhin. Ngunit bago tuluyang makapunta sa kanilang sasakyan sina Gwen at Dr. Cassie, pinigilan muna sila ni Rome upang iabot ang mga pasalubong mula sa kanilang biyahe. Dahil sa sobrang kagalakan mula sa narinig na balita tungkol sa nalalapit na kasal, muling nagyakapan ng tatlo.
Hindi na napigilan ni na Gwen at Dr. Cassie na maiyak habang yakap si Rome. Ang bawat patak ng kanilang luha ay simbolo ng labis na saya at pasasalamat dahil sa layo na nang narating ni Rome mula sa kanyang mga pinagdaanan. Sobra kaming masaya sa iyo, Rome, emosyonal na sabi ni Gwen habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Nagpatuloy ang kanilang madamdaming pamamaalam sa labas ng mansyon. Ramdam ang lalim ng pagkakaibigan ng tatlo sa bawat yakap at pahid ng luha. Matapos ang ilang minuto ng iyakan at huling mga pagbati, tuluyan nang nagpaalam ang dalawa. Bitbit ang kanilang mga pasalubong at ang baon na saya sa bagong kabanata ng buhay ni Rome. Kinabukasan ng gabi, lumabas sina Zeke at Rome. Hindi niya sinabi kay Rome kung saan sila pupunta hanggang sa huminto ang sasakyan sa harap ng pamilyar na gusali. Ang pub na naging saksi sa marami nilang simula. Ang dating The Vault. Bakit tayo nandito? Tanong ni Rome habang nakatingin sa labas, ngunit hindi sumagot si Zeke. Lumabas ito ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto sabay hawak ng mahigpit sa kanyang kamay. Pagbaba ni Rome, agad siyang napatingala. Doon bumagsak ang kanyang panga. Ang dating signage ng The Vault ay wala na. Sa halip, isang elegante at nagliliwanag na neon sign ang bumungad sa kanya na may nakasulat na The Rome's Vault. Zeke, bulong ni Rome tila hindi makapaniwala. Habang nasa biyahe tayo sa Europe, hindi lang pagpaplano ng kasal ang iniisip ko, bulong ni Zeke sa kanyang tenga. Pinaproseso ko na kay Manager Chan at sa mga lawyers ko ang lahat. I want this place to reflect what's inside me. Kung ang The Vault noon ay isa lamang luxurious pub, ngayon, this is a special place where my love for you flourished. Humarap si Zeke kay Rome at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Rome, you are my vault. Sa'yo ko talaga itinago ang puso ko for you to keep. This place isn't just mine anymore. It's yours. It's ours now. Napaluha konti si Rome. Wala sa sariling napayakap siya sa leeg ni Zeke. Isiniksik ang kanyang mukha sa balikat nito. Wala kang tigil sa pagsorpresa sa akin. Paano pa kita hindi mamahalin ng ganito? Natawa ng mahina si Zeke at hinalikan si Rome sa noo habang nakatayo sila sa ilalim ng bagong pangalan ng kanilang pag-aari. I'm just getting started, Rome. Shall we get inside now, my missus, my boss? Sa bawat hakbang nila papasok, damang-dama ni Rome ang hindi lang pangalan ng pub ang nagbago, kundi ang buong buhay niya. Sa ilalim ng pangalang The Rome's Vault, alam niyang malaki ang pagmamahal sa kanya ng lalaking kanyang iniibig. Ang muling pagtapak ni Rome sa pub na ngayon ay The Rome's Vault na ang pangalan ay nagdala ng saya. Habang pinagmamasdan niya ang mga staff, hindi niya maiwasang hanapin ang mga dating niyang kasamahan na naging bahagi ng kanyang nakaraan. Wala na roon si Aljon, ang tanging tao sa pub na naniwala sa kanya noong panahong lugmok na lugmok siya. Sa wakas ay natupad na nito ang pangarap na makapagtrabaho sa abroad upang mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya nito. Bagamat nanghihinayang si Rome na hindi niya na ito personal na mapapasalamatan sa huling pagkakataon, masaya siya sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng kanyang tapat na kaibigan. Sa kabilang banda, tuluyan na ring na maalam si Lito. Matapos ang gulo at ang kaukulang parusang iginawad kay Claire, pinili ni Lito na magsumiti ng kanyang resignation. Sa kabila ng pagpigil ni Manager Chan, naging matigas ang paninindigan nito. Alam ni Lito na hanggat nananatili siya rito, hindi siya kailanman lubos na mapapatawad ng kanyang sariling konsensya sa naging pagkakamali niya noon. Para sa kanya, ang pag-alis sa lugar na iyon ang tanging paraan upang tuluyan niyang makalimutan ang nakaraan at magsimulang muli ng malayo sa mga alaala ng kanyang mga naging kamalian. Ang pub ay nagpatuloy sa pag-ikot, dala ang bagong pangalan at bagong simula. Lumipas ang mga araw ay naging abala na ang lahat. Bumalik na si Zeke sa pagpapatakbo ng kanyang sariling mga negosyo.
kasama na ang pamamahala sa iba pang malalaking kumpanya ng pamilyang Viga. Sa kabila ng bigat ng kanyang responsibilidad, nanatili ang kanyang focus kay Rome. Sinasamahan pa din niya ito sa mga sessions niya sa kanyang therapist. Samantala, si Rome naman ay tumatayong bagong boss ng The Rome's Vault. Hindi na siya bartender. Sa kanya na ngayon direktang nagre-report si Manager Chan tungkol sa operasyon ng pub. Dahil sa kanilang pagiging abala, kumuha na si Zeke ng mga professional na wedding planner at coordinator upang asikasuhin ang kanilang pag-iisang dibdib. Sinubukan pa ni Zeke na hingi ng opinyon ni Rome tungkol sa disenyo at tema ng kasal, ngunit simple lang ang naging sagot ng huli. Para kay Rome, hindi mahalaga ang gara, ang tema, o panlabas na anyo ng selebrasyon. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pagmamahala nila ni Zeke at ang pangakong magsasama sila habang buhay. Dahil dito, ang mga coordinator at planner ay sa secretary na lamang ni Zeke nagre-report para sa mga technical na detalye. Nakatakda ang kanilang kasal sa susunod na taon, isang mahabang panahon ng paghihintay, ngunit sapat upang masiguradong ang bawat hakbang ay puno ng paghahanda. Habang hinihintay ang araw na iyon, payapa silang namumuhay sa kanilang mansyon, ninanamnam ang bawat sandali bilang magkapareha sa buhay at sa negosyo. Isang araw, naisipan ni Rome na bisitahin si Dr. Cassie sa ospital. Bago tumuloy, dumaan muna siya sa isang coffee shop para dalhan ng kape ang kaibigan. Ngunit sa paglabas niya, tila huminto ang mundo nang makasalubong niya si Mark, ang lalaking naging isa sa dahilan ng kanyang mga kasawian. Kasama ni Mark ang kanyang asawa at isang bata. Nagtagpo ang kanilang mga mata at agad na napakuyom ang kamao ni Rome. Ramdam ang pait na tila bumabalik sa kanyang sistema. Napayuko naman si Mark habang ang asawa nito ay nagtatakang tumingin kay Rome. Ramdam nito ang tensyong namumuo sa pagitan ng dalawa. Lalagpasan na sana sila ni Rome nang biglang magsalita si Mark. "Rome, pwede ba tayong mag-usap?" Napabuntong hininga si Rome at napahinto. Lumingon siya at tumango siya bilang pagsang-ayon. "Gusto mo ba sa pribadong lugar?" Hindi na natapos ni Mark ang sasabihin nang putulin siya ni Rome. "Dito na, Mark, baka may gagawin ka na namang kabalastugan," malamig na sabi ni Rome. Muling napayuko si Mark sa hiya. Sinabihan niya ang kanyang mag-iina na mauna muna saglit at nang makalayo na ang mga ito, hinarap niya si Rome ng may pagsisisi. "Gusto ko lang sanang humingi ng tawad, Rome. Sa lahat ng pagkakamali ko, pinagsisihan ko ang lahat. May pamilya na ako, Rome, at sila yon. Ayokong mapunta sa kanila ang karma. Hindi ko kakayanin," wika ni Mark. Tinitigan siya ni Rome ng matagal bago sumagot. "Mark, hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Pero salamat na rin na naging witness ka laban kay Claire. Naikwento na lahat sa akin ni Zeke." "Hindi ko naman hinihingi na ngayon mo ko patawarin," sagot ni Mark na tila nabunutan ng tinik. "Gusto ko lang malaman mong maling-mali ako. Wala akong dapat i-justify." Muling bumuntong hininga si Rome, pilit na pinapakalma ang sarili. "Aalis na ako, Mark. Ingatan mo na lang ang pamilya mo. Sana ay maging masaya ka. Kahit ang laki ng kasalanan mo sa akin, hindi ko pinapanalangin na mangyari din sa iyo ang mga masasamang bagay sa buhay, lalo na sa pamilya mo." "Maraming salamat, Rome." Nanginginig ang boses ni Mark, bakas ang luhang nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. Hindi na sumagot si Rome. Tumalikod na siya at naglakad palayo nang hindi nililingon ang nakaraan. Naiwan si Mark na nakatayo, nakatingin sa papalayong figura ni Rome, isang pagtingin na puno ng paggalang at matinding pagsisisi. Nang makarating si Rome sa labi ng hospital, hindi inaasahang magtatagpo ang landas nila ng isa pang bahagi ng kanyang masakit na nakaraan. Sa gitna ng pagmamadali, isang babae ang hindi sinasadyang nakabangga sa kanya. "Pasensya na, hindi ko Natigilan ng babae. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at maga dahil sa labis na pag-iyak.
Baka sa mukha ang matinding pagod at bigat ng problemang dinadala. Sheila, may hilang tawag ni Rome. Rome? Halos hindi makapaniwala si Sheila. Tinitigan niya si Rome mula ulo hanggang paa. Ibang-iba na ang itsura nito. Malayo sa Rome na dati nilang nilalait at iniwan. Rome, sorry. Sorry talaga. Biglang humahagulhol si Sheila at bago pa man makakilos si Rome, lumuhod na ito sa harap niya sa gitna ng maraming tao. Rome, kinakarma na kami. Ang laki ng kasalanan namin sa iyo. Sheila, tumayo ka riyan. Pinagtitinginan tayo ng mga tao, sabi ni Rome, bagaman ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Si Mama, nasa loob siya ngayon. Nabangga siya ng tricycle. Sabi ng doktor kailangang operahan ang paa niya. Pero wala kaming pera, Rome. Wala kaming malapitan, hikbi ni Sheila habang nakaluhod pa rin. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tulong sa iyo pagkatapos ng lahat, pero nakikiusap ako. Tulungan mo kami. Napabuntong hininga si Rome, tila naninikip ang kanyang dibdib. Ngayong araw ay tila nagsisibalikan ang lahat ng mga taong nanakit sa kanya noon. Alam ko, Sheila. Alam ko ang ginawa niyo ni Tia Belen nang madisgrasya ako noon. Inabandonan niyo ako sa panahong wala akong ibang matatakbuhan, saad ni Rome, at ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa halo-halong emosyon. Tumayo si Sheila at pinahid ang mga luha. Naiintindihan ko kung hindi mo kami matutulungan. Pasensya na, Rome. Gagawa na lang ako ng paraan. Sorry talaga. Tumulo na rin ang luha ni Rome habang pinagmamasdan ng pinsan na dati ay mapangapi pero ngayon ay hahantong pala sa ganitong kalagayan. Pero Sheila, hindi ako katulad ninyo, panimula ni Rome habang pinapahid ang kanyang luha. Nakakapagod mamuhay na may sama ng loob. Gusto ko nang ibaon ang lahat ng masasamang bagay na ginawa ninyo dahil mas gusto kong piliin ang katahimikan. Rome, halos walang boses na tugon ni Sheila. Tutulungan ko kayo, Sheila, pero lilinawin natin. Hindi ibig sabihin nito ay napatawad ko na kayo. Ang sugat na iniwan ninyo ay hindi ganoon kadaling maghilom sa isang iglap lang. Marahil darating ang araw na tuluyan na akong maging malaya sa pait ng nakaraan. Pero sa ngayon, ang pagtulong ko ay dahil tao pa rin ang tingin ko sa inyo. Huminga ng malalim si Rome bago magpatuloy. Tutulong ako sa isang kondisyon. Huwag na kayong lalapit sa akin maliban lang kung ako ang unang lalapit sa inyo. At higit sa lahat, huwag mong sasabihin kay Tia Belen na ako ang tumulong sa kanya. Hayaan nating manatili itong sekreto sa ating dalawa. Lalong napaiyak si Sheila pero sa pagkakataong ito ay may kasamang pasasalamat. Ang bait-bait mo, Rome. Hindi mo deserve ang lahat ng pait na pinaranas namin sa iyo. Sorry talaga kung isa kami sa nagpahirap sa iyo. Nanatiling nakatayo si Rome, pinagmamasdan ng pinsan. Sa kabila ng sakit, naramdaman ni Rome ang unti-unting paggaan ng kanyang kalooban, isang patunay na ang kabutihan ang pinakamabisang ganti sa lahat ng bait. Dahan-dahang kinuha ni Rome ang kanyang checkbook mula sa bag at mabilis na sumulat. Pagkaabot niya ng cheque kay Sheila, tila nanigas ang pinsan niya nang makita ang halagang nakasulat doon. Higit pa ito sa pambayad ng ospital. Sapat na ito para sa muling pagsisimula ng kanilang bagong buhay. Ang laki nito, Rome. Maraming salamat talaga. Hindi ko alam kung paano ka mapapasalamatan. Garalgal na sabi ni Sheila habang nakahawak sa cheque na parang ito ang kanyang huling pag-asa. Basta Sheila, mag-iingat kayo. Aalis na ako, maikling sagot ni Rome. Tumalikod na si Rome at mabilis na lumabas ng ospital. Sa sandaling maramdaman niya ang hangin sa labas, doon na tuluyang bumuhos ang kanyang mga masasaganang luha. Hindi na muna niya itinuloy ang pagbisita kay Dr. Cassie dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Naglakad-lakad siya hanggang sa makarating sa isang malapit na park. Naupo siya sa isang bench sa ilalim ng puno at doon pinakalma ang kanyang sarili. Nang medyo gumaan na ang kanyang pakiramdam, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Zeke. Zeke, mahinang bungad ni Rome nang sagutin nito ang tawag. Rome, hey, what's wrong?
Why do you sound like you've been crying? Agad na bakas ang pag-aalala sa boses ni Zeke at tila narinig pa ni Rome ang pag-usog ng upuan nito sa opisina. Isinalaysay ni Rome ang lahat, ang hindi inaasahang pagkikita nila ni Mark, ang desperadong kalagayan ni Sheila at Tia Belen at ang pagbibigay niyang malaking halaga upang makatulong. Zeke, sorry. Baka magulat ka o magalit kapag nakita mo yung bawas sa bank statement ko. Medyo malaki yung naibigay ko kay Sheila. Narinig ni Rome ang mahinang tawa ni Zeke mula sa kabilang linya. Isang tawang puno ng pag-unawa. Mrs., hindi ko naman chine-check ang personal bank statement mo. At isa pa, paulit-ulit ko namang sinasabi ito sa'yo. Ang pera ko ay pera mo rin. You can do whatever you want with it. Especially if it brings you peace. Gusto mo bang sunduin kita ngayon? Huwag na Zeke, tatawagan ko na lang yung driver mamaya para magsundo. Nasa tabi-tabi lang yon, tanggi ni Rome, bagaman napangiti na siya sa kabaitan ng kanyang mapapangasawa. Okay Mrs., pero aagahan ko ang pag-uwi ko mamaya. I want to make sure you're okay, deklara ni Zeke. Huwag mo nang alalahanin ako sobra, okay? Okay na ako. My misis is my priority, okay? See you later. Pagpupumilit ni Zeke na may halong lambing. Okay, see you. I love you, misis ko. I love you too, Zeke, sagot ni Rome bago dahan-dahang ibinaba ang cellphone. Sa mga sandaling iyon, habang nakatingin sa mga taong naglalaro sa park, naramdaman ni Rome na tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang pagmamahal ni Zeke ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nang sumapit ang weekend, pumunta sila ng Tagaytay. Ang malamig na simoy ng hangin at ang pamilyar na amoy ng mga pine trees ang sumalubong sa kanila sa rest house ni Zeke. Ang lugar kung saan marami silang binuong alaala noong nagsisimula pa lamang ang kanilang kwento. Matapos mag-ayos ng gamit, pinasyalan nila ang mga paborito nilang mga spots. Sa gitna ng isang sikat na viewing deck na may overlooking sa Taal Volcano, hindi alintana ni Zeke ang dami ng tao. Habang nakatayo sila sa gilid ng railings, biglang hinapit ni Zeke si Rome mula sa likuran at niyakap ito ng mahigpit. Ipinatong ang baba sa balikat ng kanyang misis. Zeke, maraming tao, bulong ni Rome nang bahagyang namumula bagamat hindi niya tinangkang kumawala sa yakap. Hayaan mo sila, sagot ni Zeke sabay halik sa sentido ni Rome. Pumunta din sila sa isang flower farm. Sa gitna ng mga makukulay na bulaklak, biglang tumigil si Zeke at hinarap si Rome. Kinuha niya ang kanyang jacket at isinuot ito kay Rome nang mapansin niyang nanginginig ito sa ginaw. Habang isinasara ang zipper, hindi tinanggal ni Zeke ang tingin sa mga mata ni Rome. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Rome halos matunaw sa titig ng kasintahan. Masyado lang kitang love, misis, sagot naman ni Zeke na nakangiti. Kinilig naman si Rome. I love you, bulong ni Zeke. I love you too, Zeke, sagot ni Rome sabay siksik ng kanyang mukha sa dibdib nito. Hindi na pinapansin ang mga taong nakangiti at kinikilig habang pinapanood silang dalawa. Marami pa silang napasyalan sa araw na iyon. Gabi na din silang nakauwi sa rest house at hindi nawala ang bagay na ginagawa ng mga taong nagmamahalan. Kinabukasan ay tanghalian na ng tuluyang magising ang dalawa. Ramdamang sarap ng paghinga sa gitna ng malamig na klima ng Tagaytay. Habang masayang kumakain ang kanilang brunch sa veranda ng rest house, hindi maalis ang titig ni Zeke kay Rome na tila may pinaplano. Mrs., may pupuntahan tayo ngayon, biglang saad ni Zeke matapos uminom ng kape. Napatigil si Rome sa pagsubo at tumingin sa kanya, bakas ang kuryosidad sa mga mata. Saan naman? Akala ko ba dito lang tayo magpapahinga ngayong araw? Basta, maikling sagot ni Zeke habang malapad ang ngiti. Isang ngiti na alam ni Rome na may kasunod na namang sorpresa na siguradong ikalalaglag ng puso niya. Zeke, alam mo namang hindi ako mahilig sa mga basta na yan. Sabihin mo na kung saan. Pangungulit ni Rome pero tinaas lang ni Zeke ang kanyang kilay at lalong lumawak ang ngiti sa mga labi. Malapit lang, misis. Trust me, it's a place where we can keep everything that matters to us. Magayos ka na, aalis tayo pagkatapos nito. Kahit nagtataka, hindi na nagreklamo si Rome.
Matapos ang kanilang pagkain, sumakay sila sa sasakyan at tinahak ang isang pribado at tila tinatagong bahagi ng Tagaytay, malayo sa ingay ng mga turista hanggang sa bumungad sa kanilang isang mataas na gate na gawa sa bakal at may nakaukit na pamilyar na simbolo. Pagbaba nila sa sasakyan, sinalubong siya ng isang tanawing akala niya ay nasa Europe ulit sila. Sa harap niya ay napakagandang building na gawa sa purong puting marmol, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw ng Tagaytay. Ang arkitektura nito ay isang mapangahas na pagsasama ng Roman Colosseum at ng Pantheon. Matatayog na Corinthian columns ang bumubuo sa paikot na harapan nito at sa gitna ng isang dambuhalang bubong na pabilog na may ukit na mga mabusising detalye ng mga ulap at anghel. Sik, ano ito? Bulong ni Rome habang dahan-dahang naglalakad patungo sa engranding hagdanan. Lumapit si Zeke sa kanya at hinawakan ang kanyang bewang, iginiya siya paakyat. Welcome to Sanctuario di Rome. Pagpasok nila sa loob, lalong namangha si Rome. Ang sahig ay gawa sa checkered marble at sa bawat gilid ng pader ay may mga arko na tila mga altar. Ipinatayo ko ito sa ngalan mo, Rome. Simula ni Zeke habang nakatingin sa malayo na abot tanaw ang bulkang Taal mula sa malalaking glass wall sa likuran. I want this to be the home of all the things important to you. Lahat ng gamit mo, nagagamit o hindi na, ang lumang uniform mo sa The Vault noon, ang mga bagay na naging symbols of our love. Lahat yun, ilalagay natin dito. This will be the sanctuary for every memory that brought a smile to your face. Humarap si Zeke kay Rome at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang boses ay naging mas malalim at seryoso. You are the foundation of this structure. At ang lugar na ito ang magpapaalala sa buong mundo na kahit anumang pagsubok ang dumaan, may isang Rome na nanatiling matatag. This is your sanctuary. Our sanctuary. Nangilid ang luha sa mga mata ni Rome. Hindi niya akalain na isang taong tulad niya ay pag-aalayan ng ganito kagandang gusali. Zeke, sobrang-sobra na ito. Lahat na lang ipinangalan mo sa akin. You are my greatest love, Rome. That's more than enough reason. Sagot ni Zeke sabay halik sa kanyang mga kamay. At gusto kong malaman mo na dito sa mismong gitna ng sanctuaryo na ito, sa harap ng dambanang ito, tayo magpapalitan ng I do sa susunod na taon. Dito ka maglalakad patungo sa akin sa harap ng lahat ng importanteng tao sa buhay natin. Niyakap ni Rome si Zeke ng napakahigpit. Isiniksik ang mukha sa dibdib nito habang pinagmamasdan ang mga trabahador na tinatapos na ang mga huling detalye ng gusali. Ramdam niya ang bawat tibok ng puso ni Zeke, isang pusong mas matatag pa sa marmol na nakapaligid sa kanila. Salamat Zeke, salamat sa pagbibigay sa akin ng mga bagay na hindi mo naman dapat kailangang ibigay. Ikaw lang ay sapat na sa akin. Hindi mo kailangang gumastos ng napakalaki dahil ikaw lang ay nagbibigay sa akin ng lubos na kaligayahan. Hikbi ni Rome. Hinalikan ni Zeke ang tuktok ng ulo ni Rome. Sa bawat kanto ng gusaling pinatayo para kay Rome, nakaukit ang isang pangako na hinding-hindi na muling mag-iisa si Rome dahil ang kanyang buhay ay naging isang banal na sanctuaryo na sa piling ni Zeke. Lumipas ang isang taon. Naging sentro ng usap-usapan sa buong Pilipinas ang araw ng kasal ni na Rome at Zeke. Mula sa mga social media feeds hanggang sa mga primetime news, iisa lang ang laman ng balita. Ang pag-iisang dibdib ng business tycoon na si Zeke Viga at ang kanyang partner na si Rome. Ngayon lang nabuksan sa publiko ang Sanctuario di Rome. Ang mga litratong kuha ng mga drones ay nagpapakita ng isang arkitekturang tila dinala mula sa sinaunang Roma patungo sa gitna ng Tagaytay. Para sa pamilya ni Zeke, ito ay ang pagpapakita ng kanilang hindi matatawarang yaman at impluensya. Pero para kay Zeke, ito ay itinayo para sa pinakamamahal niya. Maraming mga mahalagang tao ang imbitado. May mga senador, business tycoons, mga malalapit na kaibigan at kapamilya ng dalawa. Nagkaroon din ng komunikasyon si Rome at ang kanyang tiya Belen at si Sheila. Naghihilom na ang puso ni Rome. Katunayan, imbitado ang dalawa sa kasal niya.
Habang naghihintay sa kanyang silid ay nakatanggap siya ng isang chat. Rome, pasensya ka na kung hindi kami makakasipot. Nahihiya pa rin kami sa mga nangyari noon pero masaya kami para sa'yo. Ito ay araw mo pero tandaan mo, proud na proud kami sa'yo. Dito lang kami, nagdarasal para sa'yo. Huminga ng malalim si Rome. May kirot na hindi sila makakarating pero nirespeto niya ang kanilang desisyon. Samantala, naging abala ang mga wedding coordinators at security team. Ang mga malalaking glass walls sa likod ng sanctuaryo ay nagbibigay ng perpektong view ng Bulkang Taal habang ang mga tao ng coordinators ay tinatapos ang paglalagay ng mga sariwang bulaklak sa bawat sulok ng marmol na gusali. Ang hangin ay puno ng tensyon at excitement. Lahat ay naghihintay, ang media, ang mga elitistang bisita at ang buong bansa para sa pagbubukas ng mga pinto ng sanctuaryo. Ito ang araw na ang pangalang Rome ay hindi lang magiging pangalan ng isang tao, kundi magiging simbolo ng isang kwentong pag-ibig na itinaga sa bato at marmol. Lumubog na ang araw sa Tagaytay at doon nagsimulang mag-anyong ginto ang Sanctuario de Rome. Ang bawat dambuhalang poste ng Corinthian ay tila nagningning dahil sa mga umber lights na nakabaon sa paanan ng puting marmol. Hindi na lang basta gusali ang nakatayo sa tuktok ng burol. Nagmukha ito isang buhay na korona na nagbigay ng liwanag sa buong paligid. Sa ibaba, dahan-dahang nagsidatingan ng mga mamahaling sasakyan. Nagkaroon ng hilera ng mga itim na Rolls Royce at Bentley sa paikot na kalsada ng property. Ang kintab ng mga mamahaling sasakyan ay nakikipagpaligsahan sa kislap ng mga bituin. Ang bawat paghinto ng sasakyan sa harap ng engranding hagdanan ay sinasabayan ng mahinang bulungan ng mga bigating bisita na hindi mapigilang mamangha sa garbo ng paligid. Ang amoy ng mamahaling pabango ay humahalo sa sariwang simoy ng hangin at sa usok mula sa mga sulo na nakapaligid sa arko. Ang sayaw ng apoy ay nagbibigay ng buhay sa mga ukit ng anghel sa pader na tila ba sumasali ang mga ito sa pagdiriwang. Napakaromantiko ng bawat sulok. Ang lamig ng marmol ay binalansi ng init ng mga ilaw habang ang himig ng mga violins ay parang bulong na kumakalat sa bawat kanto. Nagsimula na ang seremonya nang bumukas ang malaking pinto ng sanctuaryo. Unang naglakad sa aisle si Chairman Alejandro Viga, suot ang isang klasikong charcoal gray na tuxedo na lalong nagmukhang formal dahil sa suot niyang puting necktie at gintong relo. Seryoso ang kanyang muka pero bakas ang otoridad sa bawat hakbang niya sa ibabaw ng carpet. Sa tabi niya, si Elena Viga ay suot ang isang champagne-colored na long gown na gawa sa seda. Simple lang ang disenyo, mahaba ang manggas at may kaunting beadwork sa bandang balikat na kumikinang kapag tinatamaan ng ilaw. Suot niya ang isang simpleng kwintas na perlas na bumagay sa malinis at eleganteng ayos niya para sa kasal ng kanyang anak. Sumunod na pumasok ang mag-asawang Axel at Liam Viga at agad na napalingon ng mga bisita dahil sa taglay nilang karisma. Pareho silang malakas ang dating sa kanilang kasuotan na saktong-sakto sa kanilang pangangatawan. Si Axel ay suot ang isang deep navy blue na slim fit suit. Simple lang ang puting polo nito sa loob at hindi na siya nag-necktie. Kaya mukha siyang relax pero napakagwapo pa rin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle pa itaas na lalong nagpatingkad sa kanyang matipunong anyo. Sa kabilang dako, si Liam ay nakasuot naman ng light gray na wool suit. Mas pinili niya isang itim na turtleneck sa loob imbis na polo na nagbigay sa kanya na isang modernong royal look. Malinis ang kanyang ahit at maliwalas ang muka habang nakangiti ng bahagya na lalong nagpalitaw sa kanyang pagiging attractive habang nakaangkla ang braso kay Axel. Sumunod na pumasok sina Dr. Cassie at Gwen na talaga namang agaw pansin dahil sa kanilang kakaibang dating bilang magkapareha. Si Dr. Cassie ay napaka-elegant sa suot niyang emerald green na long gown. Simple lang ang disenyo nito na hapit sa kanyang katawan at ang kulay nito ay lalong nagpalitaw sa kanyang pagiging sopistikada at maganda. Sa tabi niya, si Gwen ay nakasuot ng black fitted slacks at isang black blazer na may lace na detalye sa manggas.
Kahit nakasuit siya, lutang na lutang pa rin ang pagiging feminine niya dahil sa kanyang ayos na mahaba ang buhok at naka-makeup ng simple. Naka-high heels din siya na nagbigay ng lahi sa kanyang bawat hakbang, kaya naman kahit formal na pantsuit ang suot, feminine at chic pa rin ang dating niya habang hawak ang kamay ni Dr. Cassie. Sumunod naman na pumasok ang batang si AJ na siyang nagsilbing ring bearer. Agad na nagbulungan ang mga bisita dahil sa labis na kakyutan ng bata. Suot ni AJ ang isang miniature black tuxedo. Kahit medyo malaki pa sa kanya ang suot na bow tie, dahan-dahan siyang naglalakad habang maingat na hawak ang isang maliit na velvet na unan kung saan nakapatong ang mga singsing. Seryoso ang mukha ni AJ habang nakatingin sa nilalakaran na lalong nagpakyut sa kanya dahil tila ba naramdaman niya ang bigat ng kanyang tungkulin. Minsan siyang tumitigil para lumingon sa mga tao na nagdulot ng mahihinang tawa at ngiti sa mga bisita. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagel at ang kanyang maliliit na leather shoes ay kumikinang sa bawat hakbang habang diretso ang kanyang punta sa harapan. Maya-maya ay nagbago ang tugtog ng musika. Lahat ng atensyon ay napunta sa pinto para sa pagpasok ni Zeke Viga. Hindi siya naglakad ng mabilis. Bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa na tipikal sa isang makapangyarihang business tycoon. Suot ni Zeke ang isang midnight black velvet tuxedo na saktong-sakto ang lapat sa kanyang malapad na balikat at matangkad na pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-brush back na lalong nagpalitaw sa kanyang kagwapuhan. Sa gabing ito, may kakaibang aura si Zeke. Bagamat seryoso ang kanyang muka habang naglalakad sa aisle, makikita ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay at ang paglalim ng kanyang paghinga. Halatang hindi ang presensya ng mga senador at bilyonaryo ang iniisip niya, kundi ang pananabik na makita ang taong pakakasalan niya na maya-maya lang ay makikita na niya. Nang nasa harapan na siya, tumigil siya at humarap sa pinto. Doon tumayo siya ng diretso at matikas, naghihintay sa pagdating ni Rome. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng sanktuaryo, tanging ang liwanag ng buwan ang natira. Biglang tumugtog ang orkestra, isang napakaromantikong kanta na puno ng violin at piano. Kasabay nito, lumipad ang daang-daang drones sa labas at itaas ng sanktuaryo. Sa madilim na langit ng Tagaytay, mabilis na bumuo ang ilaw ng mga drones at nabuo ang naglalakihang pangalan nila Zeke at Rome. Kitang-kita ito kahit ng mga taong nasa malalayong bahagi ng Cavite. Pagkaporma ng pangalan nila, biglang sumabog ang 3 dambuhalang fireworks sa likod ng sanktuaryo. Ang bawat pagsabog ay kulay ginto at pilak na nagmistunang mga bituin. Sa bawat pagsabog, sabay-sabay ring bumukas ang mga hidden fan sa itaas ng arko na nagpakalat ng libu-libong puting petals ng rosas. Para silang umuulan ng nyebe sa loob ng sanktuaryo. Sa gitna ng pagulan na ito ng mga petals, dahan-dahang bumukas ang main entrance. Tumambad si Rome. Ang kanyang puting suit ay tila nagliliwanag habang tinatamaan ng mga spotlights sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang bawat hakbang, ang mga puting petals ay sumasabay sa kanyang paggalaw, bumabagsak sa kanyang buhok at balikat. Nang makita ni Zeke si Rome na naglalakad sa gitna ng ganoong kagarbong eksena, hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nakagat ni Zeke ang kanyang mga labi at napahawak sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga mata ay nakapako lang sa papalapit na si Rome. Wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. Sa paningin ni Zeke, tanging ang lalaking naglalakad sa gitna ng puting mga petals na naghuhulugan ang nakikita niya. Ang lalaking dahilan kung bakit niya itinayo ang buong estrukturang ito. Ang bawat hakbang ni Rome ay tila ba hininga na nagbibigay buhay kay Zeke, habang ang buong sanktuaryo ay saksi sa pinaka-ingranding pagpasok sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Nang tuluyang makarating si Rome sa harap, hindi na hinintay ni Zeke na magsimula ang seremonya. Agad niyang hinila si Rome para sa isang mahigpit na yakap.
Isang yakap na puno ng pasasalamat at wagas na pagmamahal. Ramdam ng lahat ang panginginig ng mga balikat ni Zeke habang nakabaon ang kanyang mukha sa balikat ni Rome. Dahil dito, maraming bisita ang hindi nakapagpigil ng emosyon. Sina Gwen at Dr. Cassie ay kapansin-pansing nagpupunas na rin ng mga luha habang nakasandal ang ulo ni Gwen sa balikat ng kanyang partner. Ang buong sanktuaryo ay binalot ng mahinang iyak ng kasiyahan mula sa mga kaibigan at kapamilya. Kasabay ng pagbitaw ni Zeke sa yakap, unti-unting nagliwanag muli ang loob ng gusali. Ang mga amber lights ay unti-unting lumakas ang ningning na nagpatingkad sa ganda ng lugar. Lumapit na ang officiant, tumayo siya sa gitna ng dalawa at nagsimulang magsalita. Ang pag-ibig ay hindi lang isang emosyon. Ito ay isang desisyon na paninindigan ng isa't isa anuman sabihin ng mundo, panimula ng officiant. Ngayong gabi, ang presensya ng Panginoon at ang presensya ninyong lahat, ang bawat saksi sa loob ng sanktuaryo na ito ay nagsilbing pundasyon ng suporta para kina Zeke at Rome. Kayo ang saksi na ang pag-ibig ay walang pinipilang katayuan o panahon. Pagkatapos ng maikling mensahe, ngumiti ang officiant at tiningnan ang batang si AJ. "Iho, halika rito," tawag niya sa bata. Dahan-dahang lumapit si AJ, bitbit ang velvet na unan kung saan nakapatong ang dalawang custom-designed platinum rings. Sa gitna ng bawat singsing ay nakabaon ng isang rare, flawless D-color diamond na napapaligiran ng maliliit na blue diamonds, isang simbolo ng katatagan at ng langit na saksi ng kanilang pag-ibig. Sa ilalim ng mga ilaw ng sanktuaryo, ang kislap ng mga diamante ay nagniningning, sapat na para ipaalala sa lahat na walang limitasyon ang kayang ibigay ni Zeke para kay Rome. Tumayo si AJ sa gitna ni Zeke at Rome habang ang dalawa ay nakatitig sa mga singsing na magbibigkis sa kanila habang buhay. Ngumiti si Zeke kay Rome. Isang ngiting nagsasabing kahit ang pinakamahal na diamante sa mundo ay kulang pa para itumbas sa halaga niya. Kinuha ni Zeke ang diamanting singsing mula kay AJ. Bago ito isunuot, hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Rome. "Rome, nung pumasok ka sa pinto kanina, ang tanging naisip ko lang, Lord, thank you. Thank you dahil ibinigay ka sa akin. Alam ko lahat na pinagdaanan mo. Alam ko yung mga panahon na kailangan mo magpakatatag dahil wala kang choice. Pero Rome, look at me." Inangat ni Zeke ang mukha ni Rome at hinaplos ang pisngi nito. "Saksi ang lahat ng tao na nagmamahal sa'yo at saksi ang langit. Tapos na yon. Tapos na yung mga araw na kailangan mong lumabang mag-isa. I will be your protector. Hindi ka na makakaranas ng kahit anong hirap o sakit under my watch. I will build the world for you where you only feel safe, loved, and wanted." Bumaba ang boses ni Zeke at naginginig sa emosyon. "Lahat ng meron ako, ang yaman ko, ang impluensya ko, at ang bawat hininga ko, sa'yo lahat yon. I will provide everything for you, Rome. Hindi ka na magkukulang. I will give you the life you deserve, and I will defend that life with everything I am. If I need to fight the whole world for your peace, gagawin ko ng walang pag-aalinlangan. Ako ang magsisilbing pader mo laban sa lahat ng problema." Ngumiti siya ng bahagya habang may luhang pumapatak sa kanyang mga mata. "Please accept this ring as a sign for my undying love. You don't have to carry the weight of the world anymore, Mrs. Just lean on me. I promise to cherish you, to honor you, and to worship the ground you walk on. Handa akong ubusin ang lahat ng meron ako. Masiguro ko lang na hindi mawawala ang ngiti sa mga labi mo. I love you, Rome, more than my own life, more than anything in this world." Pagkatapos sabihin ni Zeke ang nilalaman ng kanyang puso, dahan-dahang isinuot ni Zeke ang diamanting singsing sa daliri ni Rome. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan ng matagal. Damang-dama ang pangakong binitawan niya na hindi na niya bibitawan si Rome kailanman.
Nanginginig ang kamay ni Rome habang kinukuha nito mula kay AJ ang singsing. Halos hindi makita ni Rome ang singsing dahil sa luha ng kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang dibdib na tila sasabog sa sobrang emosyon. Tumingin siya kay Zeke, ang lalaking nagligtas sa kanya sa lahat ng paraan. Zeke, bulong ni Rome, ang boses niya ay basag na basag. Alam mo, minsan tinatanong ko ang sarili ko kung ano ba ang ginawa kong tama para to deserve you. Sa dami ng hirap na pinagdaanan ko, sa mga panahong akala ko katapusan ko na, at sa mga sandaling muntik na akong sumuko kahit sa kamatayan. Ikaw ang naging himala ko. Hinawakan ni Rome ng mahigpit ang kamay ni Zeke. Ramdam ang init at siguradad na tanging si Zeke lang ang kayang magbigay. Sinasabi mo na poprotektahan mo ako, na ibibigay mo ang lahat. Pero Zeke, hindi mo alam na yung pagmamahal mo pa lang ay sobrang sobra na. Nalulula na ako masyado sa binubuhos mong magagandang bagay sa akin. Pero gusto kong malaman mo na bawat effort mo, bawat pag-aalaga mo, kahit yung pinakamaliit na bagay, ramdam na ramdam ko yun. You didn't just give me a home, you gave me a reason to breathe again. Tuluyan ng humahaguluhol si Rome, pero ito ang iyak ng puro kong kaligayahan. Zeke, salamat. Salamat dahil hindi ka napagod sa akin. Salamat dahil kahit noong ako mismo ay susuko na sa buhay, ikaw, nandoon ka lang at minahal ako ng higit pa sa sapat. I promise to love you with everything I am. Handa akong ibigay ang buhay ko para sa'yo, gaya ng pagbibigay mo ng buhay mo para sa akin. Hindi lang kita asawa. Ikaw ang aking kaligtasan, ang aking pahinga, ang aking habang buhay. Tumingala si Rome para sa lubungin ang tingin ni Zeke. Ang mga mata niya ay nagniningning sa katapatan. Kahit anong mangyari, kahit anong problema pang dumating, hindi kita iiwan. I will walk with you, stand by you, and love you until my last breath. You are my greatest victory, Zeke. I love you so much. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, dahan-dahang isinuot ni Rome ang diamanting singsing sa daliri ni Zeke. Pagkatapos, hindi na niya hinintay ang go signal ng officiant. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ng mukha ni Zeke. Hinila niya ito pababa para sa isang halik na puno ng pasasalamat, pangako at wagas na pag-ibig sa gitna ng umiiyak na mga bisita at nagliliparang puting petals. Ngumiti ang officiant, bakas ang labis na kagalakan sa kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kamay sa harap ng lahat. By the power vested in me and before the eyes of God and all these witnesses, I pronounce you husbands. Sa hudyat na iyon, isang makabagbag damdaming love song ang bumalot sa bawat sulok ng gusali habang ang mga bisita ay tumayo at nagpalakpakan ng walang humpay. Sina Gwen at Dr. Cassie ay magkayakap habang humahagulhol sa saya para sa dalawa. Biglang niyanig ang langit ng Tagaytay nang magsimula ang 1-hour fireworks display. Ang ganda ng langit ay nakikipagkumpetensya sa ningning ng mga diamante sa kanilang mga daliri. Sa kaitasan, ang mga drones ay nagsimula ng gumalaw ng mabilis. Mula sa pangalan ni Zeke at Rome, nagbago ang forma nito upang maging isang infinity sign na sinundan ng isang puso at isang imahe ng dalawang kamay na magkahawak. Bawat hugis ay nagsisimbolo sa katapatan at proteksyon na ipinangako ni Zeke kay Rome. Hindi pa rin bumibitaw si Zeke sa pagkakayakap kay Rome. Inalalayan niya ang asawa habang pinapanood nila ang mga fireworks na tumatago sa glass ceiling ng sanktuaryo. Sa ilalim ng ulan ng mga puting petals at sa gitna ng pinakaingranding gabi sa kanilang buhay, naramdaman ni Rome ang tunay na kalayaan. Wala na ang lungkot at takot. Sa gabing ito, sa piling ng lalaking handang itaya ang lahat para sa kanya, alam ni Rome na ligtas na siya. Sila na ang hari ng sarili nilang palasyo at ito ang simula ng kanilang walang hanggang bukas. Epilogue. Lumipas ang isang buwan.
Gabi na pero gising na gising pa ang dalawa. Nakahiga si Rome sa kama, sinusubukang magbasa ng libro. Pero hindi siya makafocus dahil kanina pa siya kinukulit ni Zeke. Zeke, ang kulit mo! Natatawang saway ni Rome habang pilit na iniiwas ang kanyang leeg sa mga halik ni Zeke. Anong makulit? I'm just appreciating my misis. Bulong ni Zeke, ang boses ay malalim at puno ng lambing. Bigla niyang hinablot ang libro ni Rome at itinapon ito sa malambot na carpet. Hey, malapit na ako sa ending nun, reklamo ni Rome. Pero bago pa siya makabangon ay mabilis siyang hinuli ni Zeke at kiniliti si tagiliran. Zeke, tama na! Halos mawala ng hininga si Rome sa kakatawa habang nagpupumigla sa ilalim ni Zeke. Ang kanilang harutan ay nagpatuloy. Nagpagulong-gulong sila sa malaking kama, naghahampasan ng unan at nagtatawanan na parang mga bata. Maya-maya nahuli ni Zeke ang magkabilang kamay ni Rome at dahan-dahan itong itinaas sa ibabaw ng ulo ng asawa. Huminto ang tawanan. Seryosong tinitigan ni Zeke si Rome. Hinaplos niya ang mukha nito. Dahan-dahan tila ba sinasa ulo ang bawat linya ng mukha ng taong pinakamamahal niya. You look so beautiful when you're so happy, Rome. Seryosong sabi ni Zeke. I could watch you smile like this for the rest of my life. Nawala ang kulit sa mga mata ni Rome at napalitan ito ng wagas na pagmamahal. Inabot niya ang leeg ni Zeke at hinila ito palapit. And I will never get tired of being happy with you, Zeke. Dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pasasalamat at kasiguraduhan. Ramdam ni Rome ang mga kamay ni Zeke na dahan-dahang humahaplos sa kanyang bewang habang ang bawat haplos ay nagpaparamdam ng seguridad at init. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng mga lampshade, dahan-dahang tinanggal ni Zeke ang botones na suot nilang manipis na pantulog. Ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat at respeto. Walang ibang tunog kundi ang tibok ng kanilang mga puso na tila nagkakaisa. Sa bawat halik ni Zeke sa balikat at leeg ni Rome, ramdam ang pangako na hinding-hindi siya mapapagod na alagaan ito. Ang gabi ay naging saksi sa kanilang pagsasama. Isang pagmamahalang hindi kailangan ng mamahaling mga bagay dahil sa apat na sulok ng kwartong iyon, sapat na ang init ng isa't isa upang punan ang kanilang buong mundo. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw habang ang dalawa ay nalunod sa sarili nilang paraiso, malayo sa gulo ng mundo at ligtas sa piling ng isa't isa. Minsan, ang pag-ibig hindi lang naman tungkol sa tamis. Katulad kay Rome, ang pag-ibig ay pakikipaglaban. Ilang beses siya sinubukan ng tadhana at ilang beses siyang muntikang bawian ng kamatayan. Ang buhay niya ay punong-puno ng sugat na akala niya ay hinding-hindi na maghihilom. Pero doon natin napatunayan na ang tunay na pagmamahal, hindi ka lang sasamahan sa saya, sasaluin ka nito sa pinakamalalim mong pagkakadapa. Dahil ang bawat hirap na dinaanan niya ang naging daan para matagpuan niya ang isang Zeke Viga na handang ibigay ang lahat, ang yaman, ang pangalan at pati ang sariling buhay, masiguro lang na hinding-hindi na siya muling masasaktan. Ito ang patunay na kahit gaano man kalupit ang mundo, kahit gaano man karaming struggles ang itapon sa'yo, may isang pag-ibig na kayang tumalo sa lahat. Sa huli, ang lahat ng iyak at sakit ay naging bahagi na lang ng kwento. Isang kwentong nagsasabing kahit anong mangyari, kahit gaano pa kahirap ang laban, ang pag-ibig pa rin ang laging mananaig. Dahil sa dulo ng lahat, love wins.